Magandang panahon sa inyo at ang topic ho natin very important, untaxable employees reimbursement. Ayan. Marami ho kasing taong nalilito kung yung mga reimbursement nila sa empleyado nila ay subject ba sa expanded withholding tax o sa withholding tax on compensation. Sasabihin ko na ho sa inyo, yan po ay untaxable. Untaxable, hindi ho subject sa withholding tax at hindi rin subject sa expanded withholding tax. Explain ko sa inyo, pero ito ho yung part 1. Mag-umpisa ho tayo sa basic requirements and then meron ho tayong mga qualifying condition, yun yung part 2, and yung part 3, documentation requirements, and yung last, special cases. So, 4 ho yung parts na pag-aaralan ho natin. First part lang ho ito. So, ano ho yung first part? Basic requirement. So, para hindi ho siya maging subject sa withholding tax on compensation, ibig sabihin, pag nagre-reimburse ba yung empleyado ko, magiging salaries yan. Pag naging salaries ba yan, magiging salaries and wages ko yan. So, ito ho yung kailangan ninyong ilagay sa inyong accounting rules and regulation para hindi ho masubject sa withholding tax. Okay. Number 1, yung expense is ordinary and necessary. Ibig sabihin lang ng ordinary and necessary, yan po ay ginamit sa inyong business. Okay? Ibig sabihin, kung yung empleyado nyo ay gumastos pagkatapos ni-reimburse, ibig sabihin kasi ng reimbursement, yung pera niya, ginastos niya para sa company. Ibig sabihin, pag ordinary and necessary, ay nagkaroon ng benefit yung company sa paggastos ng pera ng empleyado. Okay? So, kung yung empleyado, ginastos niya yung pera para sa sarili niya, walang benefit ho yung company doon. So, hindi ho pwedeng tawagin na ordinary and necessary yung first situation. Kailangan may benefit ang kanyang employer o yung korporasyon o company na pinapasukan niya na nagre-reimburse nung kanyang gastos. Number 1 rule. Number 2 rule, ginawa niya to dahil pinerform niya yung kanyang official duty o regular duty ayon sa ating mga government employee. Ibig sabihin, function niya yung kanyang ginawa. Salesman ako sabi gano'n. O sige, kung salesman ka, pwede kang mag-reimburse. Ano yung reimbursement mo? Pinakain ko yung kliyente natin para makakuha tayo ng sales. Reimbursable yon. Sumakay ako ng eroplano para puntahan, serbisyuhan yung ating kliyente. Pwede yon, pwedeng reimbursement yon. Yung mga ganun situation. So, dapat yan, again, nasa inyong accounting rules and regulation. Number 3. Okay, ang number 3 natin, dapat suportado yan ng invoice or adequate records. Dalawa ho yun, invoice or adequate records. Priority ang invoice under ease of paying taxes. Kung walang invoice, yung pinagbilhan mo, adequate records yung hinahanap. So, kailangan meron kayong accounting rules and regulation para sa adequate records. At yung huli, pang-4, meron daw kayong accountable plan. Ano yung accountable plan? Meron kayong procedure, ang tawag kasi ng BIR is accounting procedures, ang tawag ko naman accounting rules and regulation. Kasi yung accounting rules and regulation, galing ho yan sa SEC. Okay? So, mas maigi, meron kayong sariling accounting rules and regulation. Sa BIR, ang tawag is accounting procedures para ho paano, kailan, anong mga dapat gawin para magkaroon ng deductible and taxable reimbursement ng iyong mga empleyado. So, yun lang po, 4 basic requirements. So, sa susunod ho nating pag-uusap, pagdi-discuss natin yung pong mga
business-to-business reimbursement. Ano po yon? Yun ho yung qualifying conditions, ano yung mga hinahanap ng BIR, ano yung documentation requirements, at ano ho yung mga special cases. Para ho dun sa mga CPA na nakikinig sa akin, meron po tayong ipinambibili na tax shield against unlawful financial statement. Kung gusto nyo hong tumigil next year, ang pag-receive ho ninyo ng mga BIR letters of authority, subpoena duces tecums, at saka endless, incomprehensible deficiency tax assessment, mag-umpisa ho kayo. Sabi ng BIR, hindi galing sa akin to, sa financial statement. So, bago ho kayo kumuha ng CPA, alamin nyo kung marunong gumawa ng tax shield financial statement. So, with that, pag-usapan ho natin yung part 2 ng untaxable employees reimbursement sa susunod ho nating video. Peace and happiness be with you for life. See you later!